Sino ba yung toe-to-toe ang pwede kay Sara? Sino ba yung pwedeng tanggapin ng lahat? Independents, Marcos? Pwedeng dalawa ang kandidato, dapat isa lang. This is truth on the line. What about from the traditional opposition? Hanggang ngayon, nagtatanungan tayo eh. Ano ba nangyayari sa kanila? Parang hindi man lang sila nagre-regroup. Ang sigurado ko, si Raffy Tulfo hindi tatakbo. Erwin pwede. Dahil kahit anong mangyari kay Erwin, ay senador pa rin siya. No? Kahit anong takbuhan niya. Raffy Tulfo is not running? Oh, no. Yun, 99% sure hindi. Kahit may 1%. Pero mataas ang mga, any Tulfo, mataas yung di ba? In fact, sila yung sumusunod kay Sara Duterte kung itong mga early surveys on the presidential candidates eh. Yes, pero medyo bumaba rin kumpara doon sa high nila last year, no? Or a year ago. Ikatlo, yung pink. Yes. So, kailangan nila mag-usap-usap. Lenny, Bam, Risa, Kiko. Di ba dapat at this point nag-uusap na sila? Hanggang ngayon hindi sila nag-uusap. Nag-uusap sila nito nakaraang mga buwan. Oo. Pero siyempre, hindi pa sila, kulang pa sa data analytics eh. Sino ba yung toe-to-toe ang pwede kay Sara? Sino ba yung pwedeng tanggapin ng lahat? Independents, Marcos, etc. Paano hindi pwedeng dalawa ang kandidato? Dapat isa lang. So, nag-uusap-usap sila. Tingin ko yung dalawa ay very open na, Bam at saka Risa. Yes. No? Pero, siyempre, marami pa rin sa pink ang kinikilala si Lenny. No? At si Lenny pa rin yung pinakamataas sa kanilang lahat. No? Mukhang ayaw na niya talaga hindi ba? Oh, well, nung tumakbo rin naman siya noong 2022, ayaw din niya eh. Kaya nga last minute siya, last day siya nag-file. Last day of filing siya nag-file. Dahil ayaw din niya nun. Hindi yung strategy ayaw din niya. Pero kung siguro may kakausap, may maglalabi, I'm not sure. Baka open pa siya. Pero sa ngayon, ang sinasabi niya, gusto kong ayusin ang Naga City. Naga City. Pero iba kasi yung 2028 na labanan eh. Yes. That will be a very defining moment sa ating history. Diba? Babalik ka ba sa luma? Pipili ka ba sa mga luma? O you will move forward to something new? Diba? Yan ang labanan eh. Kaya hindi siya basta-basta na election. This will be the most defining election in recent history. And considering all the things that happened this year, Ronald, meron din mga spekulasyon na etong opposition, tong traditional, hindi yung new opposition nila Duterte, will be supported by the Marcos administration kasi wala silang kandidato eh. Is that a possibility? Sa ngayon? Tingin ko kung sino man yung viable candidate na nag-iisa, all the others will support him or her. No, whether manggaling yan sa pink or sa independent. No, magrarally lahat yung mga, dahil nga alam nila lahat na all of them are facing the possibility of their political and physical survival. No? Dahil sinasabi naman ni Sara, gaganti kami. Yes. Hindi kami nakakalusin. No? Kakalusin natin kayo. No? So, every non-Duterte na interesado magpatakbo, alam nila, there cannot be more than one. No? So, at a certain point, for their own survival, kinakailangan mamili ng isa. No? Kailangan mamili ng isa. Kaya yes, that is a viable possibility. May nakikita ka ba na malakas na nag-i-emerge ngayon at this point from Mindanao? Kasi yun ang bailiwick ng mga Duterte. Kahit paano pampahina lang ng hold nila. May nakikita ka ba doon? Well, the Tulfos are from Mindanao. Kaya kung kukunin mo yung Tulfo as president or vice, kahit paano, may makukuha yan. No? Sa Mindanao. Tika Mindanao ang mga Duterte. Yes, pero kaibigan sila ng mga Duterte. Tulfo. Dati. Lahat naman kakaibigan ng mga Duterte dati. Magka-team nga ang Duterte sa Marcos, di ba? Bago sila nagbiyak. Yes. So you think talaga pwedeng kakaibigan ng Duterte, yung mga pink. Pwedeng mangyari talaga na magkaroon ng
common candidate United front. against the Duterte. May nakikita kang ganon. Kasi nung 2022, wala nangyari. Yes. Yun ang mangyayari, tingin ko. Dahil lahat naman, kahit yung mga hindi masyadong matatalino, alam naman nila, it is an existential battle. Lahat sila kino-confront yung possibility ng kanilang political and physical mortality against the Duterte. Meron ka bang ano? Ito nga yung mga kausap ko ng mga ambassadors eh. Hindi ko nababanggitin. Oh. Sabi nila, pag nakabalik yung mga Duterte, you will be a failed state. Para kayong North Korea. Lalo na pag nakatulan si Digong. Pero Ronald, binabanggit mo yung mga ambassadors. Alam ko, meron ng kumakausap kay sinasound out na well, siguro gusto lang siyang interviewin, si Sara Duterte. Meron na one of the key ambassadors na kinakausap na siya, sinasound out. On the other hand, meron ding mga iba naman na nakikipag-usap dun sa mga potential nga. Sinasize up nila kung anong mangyayari. Ikaw, well, most of the ambassadors gusto makausap lahat ng content. No? Paano intelligence gathering ang mga embassies eh. 'Di ba? Magre-report sila sa kanilang gobyerno eh. So, yun yung minimum. Pero yung sino yung kanilang susuportahan? Tingin ko karamihan. Lalo na with the case sa ICC, karamihan. Although hindi nila aaminin publicly, aaminin nila privately, karamihan palayo sa mga Duterte.